Sa sobrang swerte ko, nakabili ako ng napakasulit na Tecno Pova Curve sa halagang 9,000 pesos. Yes, early bird price yun. And I think right now, this is the best 10,000 pesos na pwede nyo mabili ngayong 2025. Yes, ganun. Kita nyo naman, di ba? So beautiful. So sexy. Pero pagdating sa specs, hindi kinulang. Hindi na talaga nagtipid si Tecno pagdating dito. Parang nagsasabi na sila na, ano kayo ngayon? Nga, ganon yung sabi ng Tecno pagdating sa iba't ibang brands. Dahil guys, this is not a normal gaming type of phone. Ito ay parang gaming phone na parang premium phone na parang ang ganda talagang gamitin overall. That is why if naghahanap ka na isang 10,000 pesos na smartphone, tapusin mo lang to dahil nga magkaroon tayo ng review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDTV. Diyan na muna yan. I just wanted to know na meron tayong upcoming giveaways nitong Samsung Tab A9 and the Samsung A16. So, 2 giveaways ngayong September 27, 2025 dahil nga again, thank you to sa mga palaging nanonood. Now, back to this phone. Kung makikita nyo naman, sobrang ganda ng kanyang pagkakadesign. Sobrang pang gaming and sobrang premium at the same time. Meron tayong triangular geometry dito sa mga camera module niya and splice patterns naman all around. Curve 5G yung nakalagay dito. And also, nagso-support na rin to ng NFC. Design by Tecno daw to. And POVA naman dito sa may ibaba. Sa kanyang likod, guys, nakalagay yung kanyang 2 cameras. Pero para sa akin, isa lang talaga yung camera dito. Yung pangalawa, parang design or, you know, wala naman talagang silbi. But, etong single camera na to, 64MP na. Hindi ko muna i-spoil pero napakaganda nito. Pagdating naman sa kanyang thickness, eto guys, ay meron lamang 7.45mm. Napaka-thin, napaka-sexy. Yes, ang daling hawakan. Parang, you know, wala lang. Magaan din to with just 188 grams. That is why guys, sa mga one-handed user, wala na talagang problema to. Pagdating naman dito sa inyong mga buttons and ports, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagso-support ng 2 SIM card. Kaso lang, hindi na po siya expandable via SD card. Katabi nito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Sa left side, wala tayong makita. And lastly, dito sa kanyang top, nakalagay yung kanyang secondary speaker, microphone, and yung kanyang IR blaster. For me, okay na to dahil nga meron na po siyang Dolby Atmos pagdating sa kanyang speaker. So loud and clear na yung kanyang sound na mapoproduce. And with the IR blaster also, magagamit mo na itong po na to as a remote control pagdating sa mga TV and iba pa. So gamit na gamit to kapag nawala yung mga remote control nyo. Now this phone also offers IP64 water and dust resistance. Yes, pwede na itong mabasa ng ulan and hindi na rin ito basta-basta mapapasukan ng mga dust and you know, yung mga droplets lang, mga rain. Hindi na po to masisira. As long as hindi mo siya mabababa ng matagal, magiging okay pa rin etong phone to. But yes, mukha siyang metal dito guys. But etong phone to ay meron lamang glass front, plastic back, and plastic frame. Kaya naman, possible yung magaan siya. And also, napakanipis rin. Para sa akin, this is one of the most beautiful gaming phone in the market right now. Mas trip ko pa to compare sa POVA 7 and POVA 7 Ultra. Ganun ka-unique yung pagkakadesign nitong POVA Curve 5G. Now, let's talk about its display. Kita nyo naman, di ba? Parang iPhone na Samsung. Pwede pala yun. Eto guys, ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution, 144Hz refresh rate, and up to 1,300 nits of peak brightness. This also has 2,160Hz instant touch sampling rate. Yes guys, ganun kaangas. Mabilis, napaka-smooth, and napakaganda na ng display nitong phone na to. Although, yun ay kung gusto mo na isang curved display na smartphone. Now, I'm not gonna lie to you guys, gusto ko talaga yung flat, but yung reason ko kasi doon is that maraming mga curved display na na-experience ko before ay yung nagme-mistouch dito sa gilid-gilid. But with this phone, meron pa rin po siyang maliit na bezel all around. Kaya naman, hindi po siya basta-basta magkakaroon ng mistouch. That is why, masasabi ko para sa mga haters ng curved display, kailangan nyo talaga makita etong phone na to. Gamitin nyo muna and you know, i-experience nyo muna. Para sa akin guys, eto talaga yung isa sa mga best 10,000 pesos na nahawakan ko. Napaka-smooth kasi pagdating sa panonood ng mga movies, pag-switch, pagdating sa social media, pag-scroll, lahat ng ginagawa ko dito, super smooth, super ganda ng quality. Also, kapag na-drop mo naman to accidentally, hindi ka talaga magkakaroon ng heart attack kaagad, especially kapag mababa lang.
Eto kasi guys, meron ng Corning Gorilla 7i. Kaya naman, hindi na kayo masyadong mag-worry dahil matibay na yung display na meron etong phone na to. Eto guys, meron ng in-display fingerprint scanner. Ma-unlock nyo na yung Tecno Pova Curve using the in-display fingerprint scanner. Napakadali lang nitong i-set up. And also, kung madumihan naman yung inyong mga fingers, meron din po siyang face unlock. So, napaka-cool, di ba? Maganda na yung display. Kumpleto pa pagdating sa features. Now, let's talk about the gaming side or performance nitong phone na to. So, this phone is running iOS 15 with Android 16. Sinasabi rin ng Tecno na ito ay pinaplanuhang mag-upgrade to Android 16 soon. Kaya naman guys, future-proof na kayo until Android 16. Wow, merong update. Sana all. Sana all. Now, when it comes to the processor naman, etong phone na to ay merong MediaTek Dimensity 7300 5G with octa-core CPU up to 2.5 GHz and Mali GC15 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Sa Antutu benchmark guys, nakakuha na ako ng 702,000 dito, which is okay na po talaga to. Huge upgrade compared sa mga G200, G100 na mga processor. Ito talaga yung masabi ko na pang gaming na rin. Katulad ng to sa processor na nandun sa Tecno Camon 40 Pro 5G. Kaya naman guys, kung ano yung mga na-experience ko with the Tecno Camon 40 Pro 5G, ganun din yung mga na-experience ko with this phone. I'm starting to think na etong phone ito ay iniba lang yung likod. Yes, same sila na curved display, same sila na merong ganong processor, pero yung design lang talaga sa likod, yung pinagkaiba. Naglaro ako dito guys ng ilang games like Mobile Legends, Call of Duty, Hawk, and even PUBG Mobile. Dito sa Mobile Legends, ultra na po siya. Napakaganda ng laruin, napaka-smooth, wala nang problema, and also, marirecommend ko na talaga ito sa mga naghahanap ng phone pang Mobile Legends. Yes, napaka-okay na talaga nitong Tecno Pova Curve 5G. Sa Hawk naman, meron na po siyang Ultra Graphics with max frame rate. Okay na rin siya dito. Nakakapatay na rin ako ng kalaban. Sobrang smooth na rin. And you know, wala na talaga ang magiging problema dito dahil nga hindi naman talaga to ganun ka-graphic intensive na type of game. Dito naman sa Call of Duty guys, meron na po siyang very high graphics with very high frame rate. Yes, mamamax graphics mo na itong Call of Duty dito. Napaka-smooth na rin. Napakaganda. And dagdag mo pa na meron siyang Dolby Atmos na dual speaker, talaga namang mag-e-enjoy ka na sa Call of Duty. Perfect na to para sa mga naglalaro ng Call of Duty. Sa PUBG Mobile naman, syempre, eto guys, ay remind ko lang kayo na made for PUBG Mobile, di ba? Para to sa mga naglaro ng PUBG. Sa PUBG, magandang settings na rin yung nakalagay dito. Napaka-playable din ito guys. Syempre, hindi ako tumatagal dito ng masyado dahil nga hindi naman talaga ako player ng PUBG and also medyo mahirap din manalo dito. But yes, any games na makikita nyo in Play Store, malalaro mo na yan with this phone. Just don't expect too much, especially kapag magda-download ka ng pinaka-highest graphic intensive na game dahil nga meron ding limitation to. Pagdating sa mga sinabi kong games like Call of Duty, PUBG, ML, and Hawk, wala na tong problema guys. Legit. Magkakaroon ka lang ng heating issues kapag napakatagal mo talaga nag-game tapos hindi malamig yung kwarto nyo. Wala kang electric fan, wala kang aircon, tapos pinagpapawisan pa kayo. Syempre, pati yung phone mag-iinit din, katulad ng ulo nyo. So, if you're planning to game on this phone, maglaro kayo sa harap ng electric fan. In that way, ma-enjoy mo siya ng mas matagal. Now, let's talk about the battery of this phone. So, hindi masyadong obvious, pero guys, napakanipis niya lang. But, meron siyang 5,500 mAh na battery. Dagdag pa natin na meron na rin siyang 45 watts charging. And, nandito na rin sa kanyang box yung kanyang adapter. Remind ko lang. Yung iba kasi wala. Now, yung 5,500, makakaabot ka na talaga ng whole day with this phone. Like SOCMED, light gaming. Pero kapag purely gaming ka na talaga guys, around 7 hours, malulubat na to. Now, sa charging naman, don't worry. Dahil nga, around 1 hour lang, mapu-full charge mo na to from 0 to 100%. Yes, ganun kabilis yung charging and ganun na rin kaganda yung battery na nandito kay Tecno Pova Curve 5G. Angas! Eto ay hindi obvious. Kasi kapag sinabing POVA, gaming, battery, ganun lang. Hindi na masyadong pinopromote yung camera niya. But guys, eto ay unexpected. 64MP main camera at the back, 13MP selfie camera. Ganun yung specs na nandito sa phone na to. And guys, take a look at this shot. Napakaganda, napaka-natural. Okay na okay tingnan. Maganda yung pagkaka-blur na aking background. And okay na talaga siyang gamitin pang picture-picture. Yes, pwede mo na tong i-upload. I-flex inyong mga SOCMED. Dahil nga ang ganda na ng picture quality na non-provide nitong phone na to. Mapa-selfie man or back camera, perfect na talaga yung shots na nakuha ko dito. Even nga pagdating sa mga night shots, sharp pa rin siya. And although, don't expect too much na, you know, parang mga flagship phone na type of pictures. But yes, decent and okay na rin yung mga nakuha kong pictures using this phone. Now, sa video quality naman, etong phone na to ay makakaabot na ng 4K at 30 FPS. Take note, yan po ay back and front na. So, even pagdating
sa kanyang selfie camera na meron lamang 13MP, 4K na siya. And guys, another amazing feature about this phone is that meron na po siyang EIS or Electronic Image Stabilization pagdating sa kanyang front and back camera. And also, wala rin po tong limitation like the other phones. So, pwede mo tong gamitin up to 4K at 30fps. And as you can see, napaka-smooth, napakaganda ng aking pagkaka-video rito even while walking. Ganon yung result kapag merong ultra steady mode on. Kaso lang, medyo zoomed in din siya ng konti. But yes, yun lang naman. Even pagdating sa kanyang selfie video camera, okay na talaga ako dito sa mga nakuha kong videos with this phone. Especially kapag outdoor guys or outdoor vlogger kayo. Perfect na to. I-upload mo na lang sa inyong reels. Magkakapera na tayo. Mag-vlogger na tayong lahat. And gustong-gusto ko na talaga itong phone ito dahil nga, you know, mas mabilis nating makukuha yung ROI. Hindi naman kasi siya masyadong mahal. 10K lang. Isa or dalawang sahod mo lang yan, di ba? Kidding aside, let's talk about the other features na makukuha mo with this phone. So guys, ito ay meron ng Tecno AI. Yun yung parang usong-uso ngayon. AI. Kapag i-hold natin to, kanyang power button dito, lalabas si Ella. Etong AI na to ay pwede nating utusan. Like, open Facebook. Nag-iisip. Oh, 'di ba? Mabilis na rin. Yes, guys. Kahit na naman gusto niyo i-open like camera, calculator, Google Chrome, tapos Spotify, 'di ba? Play Multo. Pwede ba 'yun? After that, meron pa tayong iba't ibang nandito guys. Like Call Assistant, AI Note, and marami pang iba. Meron din po tong Circle to Search na feature which is i-hold mo lang tong kanyang navigation dito and isa-circle niya lang kung anong gusto nyo para ma-look up nyo sa Google. So kapag meron kayong item na nagustuhan, hold nyo lang to, circle nyo, and then boom, alam nyo na kung ano yun. Also, pagdating dito sa kanyang AI Gallery, meron na tayong tinatawag na AI Studio. And with this one, meron tayong 3 options. AI Sharpness Plus, AI Eraser, and AI Extender. Yung kanyang Sharpness Plus, magiging mas sharp yung inyong mga mukha, yung inyong pictures, and other things. Yung Eraser naman, kapag meron kayong mga gustong i-erase, like bagay, tao, or ano pa ba, pwede mo na yung gawin with this phone. Yes, okay na to guys. Isa to sa mga flagship feature nila. Pero andito na kay Tecno Pova Curve, which is hindi naman talaga flagship. Lastly, with the Freelink feature, eto guys, pwede mo nang tawagan yung mga other Tecno devices like Spark Go 2, Pova 7, and marami pang iba. Pwede mo nga tawagan yung merong mga Ultralink feature na nasa Infinix. So guys, nagsisync na talaga si Infinix tsaka Tecno. Mag-best friend na sila. Kaya naman, free calls for life na pero at a distance. Up to 1 kilometers lang po yung pinaka-maximum na layo na pwede mong tawagan yung other phones. And magagawa nyo yan kahit walang SIM, walang signal, walang everything. Wala ring bayad. So napaka-cool, diba? Okay na okay talaga yung mga features with this phone. Now, let's talk about the cons. So, yung unang cons ko talaga with this phone is that kapag gumagamit kayo ng data guys, mabilis po siyang iinit. Napakanipis niya lang kasi, syempre wala tong mga, you know, effective na cooling system. So, as much as possible, kapag magigaming kayo, maglaro na lang talaga kayo sa harap ng electric fan. Para, you know, mas malalasan nyo yung heating nitong phone na to. So far, besides that, gustong-gusto ko naman siya. Wala naman akong issue dito. Pagdating sa niya mga buttons, straight sila. Wala na siyang mga gap. Sinusubukan kong tanggalin, hindi naman natatanggal. So, talaga namang okay na rin yung quality and overall na pagkakagawa nitong Tecno Pova Curve. So, yun na naman for this video. I hope na nag-enjoy kayo. If you did, well, definitely just subscribe to this channel dahil nga binibuild pa namin to. Nag-comeback na kami ngayon, guys. Kaya naman, kung gusto nyo ng tuloy-tuloy pa ng mga videos, subscribe lang and hit the notification bell. Now, if you want to buy this phone, maglalagay ng link kung saan ko siya nabili sa Shopee. In that way, mabibili nyo yung legit, mura, and yung nagsisale talaga. So, hintayin nyo na mag-sale, guys, kung gusto nyo, you know, makamura talaga. But, kung okay ka lang naman sa presyong 10,000 to 11,000 pesos, I think na napakasulit pa rin talaga itong phone na to. Nasabi ko naman siguro na 8 to 56 gig na to, diba? But yes, yun na naman. I'm JP and this is JDTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.